Marami tayong natutunan, mga kapatid. Amen? Amen. Kila Brother Michael, naantala yung Bible study doon, mga kapatid, every Saturday. Dahil minsan ay may online or face-to-face class kami niya dinalawan Pastora G. Kahapon is ang klase namin is alas 8 ng umaga, natapos kami 4:30 in the afternoon. But God, salamat na nakaabot pa rin kami sa practice. Salamat sa mga naglinis sa church, mga nagwalis. Amen. Welcome, Sister Era. At muli ka namin nakasama. Amen. Amen. Masaya tayo, mga kapatid. Dahil nakita natin lumalago ang iglesia. Pero dapat tayong lubos na maging masaya dahil sa Diyos yan. Amen. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Diyos. So, meron po akong natandaan na word sa umagang ito na binanggit ng ating song leader. UPC Hillsview sins is up to worshiper. Amen. We need to prepare ourselves, our spiritual life, brethren. Yes! Napakasarap na worshiper tayo! But don't forget that we have an enemy. Gusto ng kaaway sumurinder tayo kay Jesus. Ayaw ng kaaway na pumapalakpak ka sa Panginoon. Pero hindi niya mapapigilan ang taong filled of the Holy Ghost. Filled of the Holy Spirit of God. If you have your Bible with you, open in 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Happy birthday, Mama. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos na isa ito sa mga birthday mo na hindi tayo nag-aaway. Praise God. Daming nakapula ngayon. Palatandaan niya, punong-puno tayo ng pag-ibig. Amen. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, Romans chapter 11 verse 36, Revelation chapter 22 verse 3 to 5. Once again, mga kapatid, when we read the Word of God, kailangan ma-encourage tayo. Amen? At lagi nating iisipin na yung salita ng Diyos para sa ating lahat. Verse 17, 1 Thessalonians chapter 4, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Amen. This message, mga kapatid, ay para lamang sa mga taong gustong makasama ang Diyos sa habang panahon, magpakailanman, eternally. Diba nakaka-encourage? Amen. Tayo'y sumasamba because of the presence of God. Amen. Pero hindi lamang presensya ng Diyos ang ating pinapangarap, kundi makita natin siya spiritually. Amen? Amen. At hindi lamang natin siya basta makikita, kundi full life Amen. na natin siya makikita. Amen. Amen? Amen. Romans chapter 11 verse 36. For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Sapagkat sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Amen. Ito sa Kanya. Ito sa Kanya. Wala tayong pag-aari, pero pinagpala tayo ng Diyos na tayo pagkalooban ng pagmamay-ari, mga kapatid, para hindi itaas anumang galing mayroon tayo, kundi para makita natin kung anong mayroon tayo. Ito po talaga ay mula sa ating pong dakilang Diyos. Revelation chapter 22, verse 3 to 5. And there shall be no more curse, but the truth of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him. So forth, and they shall see His face, and His name shall be in their foreheads. And there shall be no night there, and they need no candle,
Bisaya man kung anong kasa na pronounce. Candle? Candle. Yes. Neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Sabi ng song leader kanina, UPC Hillsview, Nike says, true worshiper. But the message of the Lord today, brethren, worshiper forever. Hindi lamang naghahanap ang Diyos ng true worshiper, but worshiper forever. Walang forever sa lupa, ang forever sa langit, kapatid. Ikaw at ako ang hinahanap ng Diyos para magpuri, hindi lamang dito sa lupa, kundi sa langit na inihanda po sa atin ng ating dakilang Diyos. Let's bow our head and we pray and back in me in prayer, brethren, for the anointing of the Lord. Ama naming Diyos, walang halaga ang aming palakpak, pagsisigaw, pagtatalon at sayaw kung wala ang iyong presensya. But we believe, bago pa kami dumating sa lugar nito, nauna ka na sa amin, Panginoon, sapagkat alam mo, nakikita mo sa lugar na ito, na hindi lamang true worshiper mayroon dito, kundi mayroong worshiper forever, na mayroong itinilaga sa lugar na ito, na sasamba sa iyo, na magpupuri sa iyo, kung kahit may problema, kahit may sakit pa, sa umaga nito, wala kaming ibang sasambahin kundi ikaw, and we believe that your anointing in this place, ang kapangyarihan mo, nandito ka, Panginoon, para katakbuhin ang aming pangangailangan. Gusto namin makita ka forever, God. Kaya sa umaga ito, malaya kang mag-usap, malaya kang kumilos, malaya kang katakbuhin, malaya mo po kami katakbuhin, Panginoon. Use me, O Lord, not thy will, but your will be done. Kayo po ang maitaas, Panginoon. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero ikaw ang nakakaalam, Panginoon. We need your Holy Spirit. We need your revival. We need your anointing. We need your holy. Fill this place with your Holy Spirit. Fill this place with your worshiper, Panginoon. Punuin mo ng pagpapala. Hallelujah, punuin mo ng pagpupuri ang lugar na ito. Nang sa makita sa aming paligid na totoo at buhay ang Diyos ng UPC Hillsview says, in Jesus' name we pray. Amen. Sabihin mo sa iyo, katabi, kumamay ka ng tatlo. Sabihin mo sa iyo, hindi ka lang true worshiper, but we are worshiper forever. Worshiper forever. Hallelujah, hallelujah. Worshiper forever. Hindi tayo worshiper pag gusto lang natin. Dapat araw-araw, worshiper tayo ng ating pong Panginoon. Please be seated. Worshiper, sabi ng Oxford Dictionary, a person who shows reverence and adoration for a deity. A person who feels great admiration or devotion for someone or something. Dictionary defines worship, brethren, as the act of expressing love, adoration, and respect, honor for something or something. As humans, we are all designed to worship, whether we realize it or not. Amen. Kaya ka nandirito para magpuri sa Diyos. Kaya tayo nandirito para sumamba sa Diyos. Bakit tayo nagpupuri? Bakit tayo sumasamba sa Kanya? Dahil naniniwala tayo, kung wala siya, wala tayo. Kung wala siya, wala tayong pinapipilig pa rin. All our trust, all our shout is for God. Kailangan natin ng adoration, pagkilala kung sino yung Diyos na atin pong sinasamba. Amen. Amen. Kaya pagdating sa lugar na ito, wala tayong number one nire-respeto, kundi ang Diyos. That's why we pray na malayang kumilos ang atin pong Panginoon. Kaya hindi po tayo basta lamang nagpalakad-lakad, mga kapatid. Hindi lamang tayo basta tumatalon. Yung atin pong pagsigaw, yung atin pong pag-awit, pati yan ang atin pong pagsamba. Dahil walang worshiper na hindi marunong sumamba sa Diyos. Walang worshiper, mga kapatid, na nanaghihiyan na magpuri sa atin pong dakilang Diyos. At ang hinahanap ng Diyos, yung hindi panglinggong worshiper, kundi worshiper forever ang hinahanap ng Diyos. Pag
pinag-uusapan po natin ang pagsamba sa lugar na ito, kailangan maglaan talaga tayo ng oras para sumamba sa Diyos. Amen. Gumawa tayo ng effort to worship God. Amen. Hindi tayo pumapalakpak dahil gaya-gaya pumapalakpak yung kapatiran. Hindi tayo tumatalon, sumasayaw, umaawit dahil yun ang ginagawa ng kapatiran. Amen. Kaya kumikilos ang Diyos sa buhay nila dahil may mga tao o may mga Kristyano na gumagawa ng effort para kumilos ang Diyos. At yan din ang ating gagawin. Huwag tayong manood sa katabi natin. Huwag tayong tumingin sa likod natin. Huwag tayong tumingin sa harap natin. We need to make an effort that the presence of God, that the Holy Spirit of God be in us. Amen. Oh, I feel the presence, I feel the love, I feel the comfort, I feel the healing, I feel the anointing, mga kapatid. Sabi ng Psalm chapter 9, 95 verse 6, "Oh come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." Siya ang gumawa sa atin, kaya normal lang na lumuhod tayo. Pag lumuhod ka na umiiyak, sumasamba sa Panginoon, hallelujah, talo ang tumatawa sa iyo. Amen? Napakasarap lumuhod sa atin pong dakilang Diyos, mga kapatid. Ay marami ng mga taong walang tuhod, kaya gamitin natin ang ating tuhod para sambahin ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo napipilitan, hindi masama ang ating loob, kundi kaya natin ito gagawin dahil sa Diyos na ating sinasamba. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if ye will hear His voice. Maging sensitibo po tayong lahat sa Espiritu ng Diyos sa pagkilos sa atin pong kalangitan. Alisin natin sa ating mindset every Sunday na kaya lamang tayo pupunta sa church dahil dadalaw tayo sa church para makita tayo ng mga kapatiran. Tuloy natin, mga kapatid. Every time na tayo pupunta sa church, our main goal is not our brethren, but God. Gawin na natin yung pinaka-the best. Hindi lamang, I am not, you are not a true worshiper, but we are worshiper forever. Pag hindi ka marunong magpuri dito sa lupa, hindi tayo pwede sa langit. Pag tamad tayo magpuri dito sa lupa, hindi tayo pwede sa langit, mga kapatid. Amen. 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 Ano ba benepisyo natin? Hindi pwedeng walang benepisyo tayo nakukuha sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Anong benepisyo natin, mga kapatid, pag maaga tayo natutulog? Anong benepisyo natin nakukuha pag nagpupuya tayo? Alam natin yan. Pero mas gusto natin magpuyat kaysa matulog ng maaga. Lalo pag naibig. Diba, Sarada? Anong benepisyo pag nag-exercise ka? Anong benepisyo pag kumakain ka ng mga healthy na pagkain? Yes. Pero minsan ang napipili natin yung hindi magandang benepisyo. Tama? Pero pag ang gagawin natin para sa Diyos, maniwala ka man o hindi ka pa nagpupuri, may benepisyo na ang Panginoon. Hindi pa tayo lumulod, hindi pa tayo sumasamba, may benepisyo ang Diyos as long as God we see in our heart that we are a true worshiper forever. Palakpakan natin siya, mga kapatid. Hindi pwede wala tayong benepisyo sa Diyos. Amen. Kahit marami tayong pera, hindi tayo pwedeng hindi magpuri sa Diyos, sumamba sa Diyos. Amen. Hindi uubra ang pera sa benepisyo na kayang ibigay sa atin ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Iba ang Diyos pag kumilos. Amen. Iba ang Diyos pag nag-usap. Iba ang Diyos pag nagpagaling. Iba ang Diyos pag tumulong sa tao. Iba ang Diyos pag tumulong sa iyo at sa akin. Iba ang magagawa ng Diyos pag proteksyonan ka ng ating pong Panginoon. Kahit wala kang bodyguard, hindi uubra ang demonyo. Kahit wala tayong mga PSG, wala tayong security guard, kahit powerful ang demonyo, but powerful ang ating Panginoon. That's why we need to pray that the Holy Spirit of God be in us forever. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Meron tayo mga spiritual benefits.
kung tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Dahil ang totoong mananamba ay mayroong paggalang sa salita ng ating pong Panginoon. Di natin siya binibigyan ng tira-tirang oras. Yung oras na ating binibigay sa Kanya, mga kapatid, ay espesyal na oras. Amen. Amen? Walang ibang makakatulong sa atin sa mga bagay na nagpapahirap sa atin, kundi ang ating pong Panginoon. Hindi natin kaya makarating sa langit na walang Diyos. Amen. Amen? Hindi tayo makakarating sa langit ng dahil sa ating religion. Makakarating tayo sa langit dahil sa ating Diyos. Yung ating mga religion, pangalan lang nakasulat dyan. Pero iba yung Diyos na nasa iyo, mga kapatid. Amen? Palagpakan natin ang ating Panginoon. Bibihira lang ang mga taong mayroong Espiritu ng Diyos. Bibihira lang ang mga taong kinakausap ng Diyos. Bibihira lang ang mga taong pinupuspos ng Diyos ng kanyang Espiritu, mga kapatid. Amen? So yun na pangarapin natin. Yung benepisyo ng ating kaluluwa, ng ating Espiritu, habang tayo naglilingkod sa ating pong Panginoon. Hindi tayo pumunta dito dahil maganda ng siya natin. Pag pumasok po kayo sa room ng mga bata, pag nasindihan po ang ilaw dyan, wow! Parang masasabi mo, nasa ano ka? Malacanang Palace. Hindi kayo magpapicture dyan. Pagkatapos na pati, magugulat sila. Saan lugar ka? Amen? Pero hindi tayo napunta dito. Hindi tayo pumunta sa lugar na ito nang dahil po kung ano ang nakikita natin, kundi dahil po sa atin po, Panginoon. Pumunta ka! Pumunta ako dito dahil gusto natin ang presensya ng Diyos sa higit ng lahat ng bagay! Amen! Hindi tayo pumunta dahil marunong na yung ating mga musician. O hindi tayo pumunta dito dahil sa mga awitin, kundi pumunta talaga tayo dito dahil sa Diyos. Yung ating pagkawit, yung ating palakpak, yung ating pagluhod, yung ating pagbibigay ay parte lamang yan ng ating pagsamba at yan ay talagang ginagawa ng mga pure worshiper forever. At palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Worship changes our emotional state. Hindi ka makakahanap ng totoong kaligayahan pag hinahanap mo ang kaligayahan. Kadalasan sa atin, naghahanap tayo ng kaligayahan para sumaya tayo. But in the long run, mapapansin natin, ma-realize natin na yung kaligayahan natin nararanasan, 5 minuto lang, 1 oras lang, hindi pang walang hanggan. Ang isda, hindi mo mapapasaya sa tirahan ng mga kambing. Ang mga kambing, hindi mo mapapasaya sa tirahan ng mga isda. Lahat ng isda na umalis sa lupa, patay. At lahat ng kambing na gustong tumira sa dagat, patay. Hindi sila mag-i-enjoy. Dahil hindi yun sila mag-i-enjoy sa lugar na hindi nararapat sa kanila. Kaya kahit hanapin natin ang kaligayahan sa lugar, mga kapatid, makakatagpo tayo ng kunting kaligayahan. Pero ang totoo, hindi ka talaga nag-i-enjoy. Bakit? Hindi tayo tagaroon. Ang totoong Kristiyano, hindi nag-i-enjoy sa araw ng linggo pag wala sa presensya ng Diyos. Kahit saan mo dalhin, kahit i-invite mo ng birthday, kahit i-invite mo ng kasalan pag araw ng linggo, ang true worshiper forever, hindi yan masaya. Pag hindi nagpapuri sa Panginoon, hindi yan masaya. Pag wala sa presensya ng Diyos, ang true worshiper forever, kahit i-invite ka, hindi ka sumabagot, hindi ka masaya doon. Dito ka masaya, bakit? Dito ang ating environment. At worshiper in heaven, ang ating environment, hindi dito sa lupa. Temporary lang ito, mga pala. Ang totoong magpapasaya sa atin, yung langit na kasama ang ating dakilang Diyos. Mga kapatid, simba ka. Nagpasensya na kasi ang dami kong labahan. La 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 la. La 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 la. Laba, laba. Habang inuuna natin ang mga bagay sa araw ng linggo ng higit sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, pag araw ng linggo, pag hindi ka nagsisimba, Amen.
Amen. Dahil yun ang gustong-gusto ng kaaway. Hala, sige, maglaba ka. Hala, sige, mag-inom ka. Hala, sige, magpasyal ka. Pero kung wala ka sa araw ng gawain ng linggo, dahil hindi mo na kayang lumakad, mayroon kang emergency at yung puso mo, gusto mo talaga magpuri sa Panginoon, pwede pa tayong patawarin at palagpasin ang atin pong Panginoon. Pero kung sasabihin natin, ayaw ko magsimba, mas gusto ko pang maglinis ng bahay, mas gusto ko pang magtrabaho, talo ka, kapatid. Amen? Walang trabaho at kabisihan ang magdadala sa atin sa langit. Sabi ng Bible, yung 6 na araw sa inyo, yung isang araw magpahinga kayo. Ano sabi ng magpahinga? Hindi matulog mga kapatid, hindi maglaba. Magpahinga tayo sa presensya ng Diyos na nagpapuri sa ating po ng iyong Panginoon mga kapatid. Lunes, Martes, Biyernes, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, yung school ngayon bukas na. Tayong mga nanay, madaling araw, tanghali, hapon, gabi, gising, hala, punta kayo sa school, hala, magbihis kayo. Pagdating doon sa school, hala, bihib kayo. Wala tayong reklamo, Lunes, Martes, maghapon, abutan ng gabi, sa school yung mga anak natin. Pero pagdating ng linggo, ang tagal matapos mag-preach si pastor. Samantalang sa Panginoon, ang sabi ng Diyos, yung 6 na araw, inyo na yan. Yung isa, ibigay niyo lang sa akin. Amen. Yun ang ating gagawin. As a true worshiper in heaven, as a true worshiper forever, mga kapatid. Amen. May mga bagay talagang nakakahadlaw sa ating pong pananampalataya. Pero pag araw ng linggo, ibuhos na natin ang lahat ng pagpapili. Whatever degree what we have, hubarin muna natin kung anong mayroon tayo. Tayo magpapore because we are a true worshiper forever. Pagdating sa pagsamba, pagdating sa pagpupuri, number 1 si King David. Amen. Hinuhubad niya ang pagiging hari niya dahil worshiper si King David. Kaya mahal siya ng Panginoon. Siya lamang ang namumukod-tangi at kaisa-isang hari na lubos na minahal ng Diyos sa lumang tipan. Dahil kakaibang magpuri, kakaibang sumamba si King David. Nung pinagtawanan siya ng anak ni Haring Saul, hinubad niya ang kanyang pagiging damit hari. Hindi siya totally naked, kundi yung hinubadan niya yung pagiging damit hari. Bakit? Pag nagpupuri at sumamba si King David sa Diyos, tinatanggal niya yung titulong pagiging hari niya. Amen. Hallelujah. Anong ibig kong ipunto mga kapatid? Mayroon tayong mga engineer, mayroon tayong teacher, mayroon tayong doktor, mayroon tayong mga professional, mayroon tayong mga navy, mayroon tayong mga police, mayroon tayong mga manager. Pagdating sa lugar na ito, pari-parihas tayo lahat. Hubayin natin ang ating totoo para mahalingin tayo ng Diyos. Sama-sama tayo mapuli. Sampahin natin ang ating dakilang Diyos. Pagpapuli, hindi tayo talong-talong tayo. We are the Lord, worshipers forever. Amen. Si King David sumasamba sa Diyos kung may nakakita, kahit walang nakakita. Amen. Po, mahal na mahal siya ng ating Panginoon na I believe. Mayroon pong puso si King David, katulad ng puso ni King David sa lugar nito mo. Amen. Isa sa pinakasakit na mahal ako, yung trangkaso at tumo. Kaya maghiwalay kami ng tulugan ni Pastora, dahil baka mahawaan niya siya, magka-TV siya. Kaya dumistan siya, kaya nagkunti sa akin, mga pati, baka magka-TV kayo. Pambihirang mo ito. Pambihirang trangkaso. Pagkatapos ng linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. I'm not feeling well, brother. Bakit laging ganito? Pero every time, pag nakarating ng judge, iba talaga ang lugar nito. Amen. Kahit malungkot ka, kahit may problema tayo, kahit may sakit, but in the name of God, because of God, kahit may sakit ka, even magpupuri ka talaga sa ating Panginoon. Bakit ang iniisip natin, paano kung mamatay na tayo bukas? Ibigay na natin ngayon.
mundo natin. Maging maingat tayo sa araw. Maging maingat tayo sa oras. Inuubos na ng sanglibutan ito. Grabe yung mga assignment na natin po mga estudyante. Alauna, alas 2, madaling araw, gising pa. Tapos may mag-chat, I love. Hindi ba? Pagdating ng linggo, gaganyan-ganyan yung mata natin mga kapatid. But no. Kung sumusunod tayo sa teacher, sundin natin ang sinasabi. Hindi masamang mag-aral. Hindi masamang sumunod sa teacher. Pero ang mas masama kung nauuna na sila maliban sa Diyos. Kaya sa umaga ito, yung ating pag-iisip, yung ating pong puso, wala sa labas. Nandito talaga sa pag-iis ng ating Panginoon. Yung lagi natin sinasabi mga kapatid, na habang nakikinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos, malaya kang mag-pray, malaya kang mag-pray sa Panginoon. Ano ba ang pinunta mo sa lugar na ito? Ano ba ang gusto mo sa lugar na ito? Ang Diyos ang pinunta natin. Dahil naroon tayo kailangan sa Diyos. Iubos na natin. Kahit may sakit ka, ano ba nang natin natin? Pag pinunin natin ang Diyos, we are born sa pagpalitan. Walang hindrance. Palagpakan natin. Sino yung nagturo dito? Parang may naalala ko kanina. Malungkot pag walang asawa. Kaya yung nanay ko, si 15 years old, at kanya pag-iisip. Pero malapit na mag-70 yan si mama. Dahil sa biyaya ng Panginoon, bunga ng himala ng Diyos. Mahirap mamuhay sa bahay na nag-iisa ka lang. Paano pa kaya sa isla kung nag-iisa ka? Si John Dibilat pagkatapos malublob sa kawali na punong-puno ng mantika, tinapon sa lugar ng Patmos. Lagi kong binabasa at pinag-aaralan yung kwento ng kanyang buhay. Yan, nai-inspired ako sa kanya. Paano ka mabuhay sa isla na wala ka mabilhang pagkain? Wala kang masakyang barko, wala makakatawid sa iyo, nag-iisa ka lang. Pwede mong kumanta? Amen. Lonely, I Mr. Lonely. Kung pag-aaralan natin yung buhay ni John Dibilat, very lonely, very sad. Sa malaking isla ng Patmos, in Aegean Sea, nag-isa lang siya. Pero tingnan niyo po ang Panginoon. Pag binasa natin ang Book of Revelation, kung mayroon ng taong pinakamasaya ng panahon na yun, si John Dibilat na. Walang tao, walang kapitbahay, walang mahilingan ng tulong, pero ang Diyos nagbigay sa kanya ng revelasyon. Pinakita ng Diyos sa kanya kung gaano kaganda sa langit. Pinakita ng Diyos sa kanya kung ano yung magiging buhay ng mga taong mapunta sa langit. At nakita niya doon, walang gabi, walang sakit, walang bumbay, walang nangungutang, walang nagpapautang, walang bumbiro na emergency. Nakita ni John Dibilat, oh, a holy place, a lovely place, the most beautiful place na nakita niya. Nung makita niya yung mga friend, kinumport siya ng ating Panginoon. Kaya kahit nag-iisa siya sa isla, masaya siya. Bakit ang totoo? Hindi talaga siya nag-iisa. Kaya sinamahan siya ng Diyos. Pinalakan siya ng Diyos. Bakit yun? Kinumport siya, Brother Vicky, ng ating Panginoon. Isa lang ang dapat natin isip. As a co-worshipper, tagaan ka ng mabigat na problema. Pero balikan natin, sino ba yung Diyos natin sinasama? Sino ba yung Diyos natin papaligid? Ano ba yung kaya niyang gawin natin? Pag yan ang nakita natin, hindi tayo kataligod sa ating kakilang Diyos. Palampakan natin ang ating Panginoon. Pinakalabot na papore ng isang co-worshipper forever. I remember that song, Sister Mariel. Nung first time ako makatin ng service, Sunday service ng UPC Tondo. Nung nag-joyful songs, nung nagsayawan, nagtalunan, Brother Rod, sabi ko, ito yung hanap ko.
Ang problema, hindi ko kayang sayawin yung sayaw nila. Siya, mga sayaw ko, Brother Job, diba? Ganyan, nahiya man ako sumayaw ng ganun. Kasi iba yung sayaw nila. Tumatalon tapos umiiyak. Tapos nangyayabay, awitan pa lang. Tapos yung PCSP, parang mga tungod na tulad na rin nakikita. Ubus na yung boses ng sumida, parang hindi pa makapagpuri sa payo. What happened? You know? Pero hindi na ngayon yan. Sabi niya sa mga kapatid, wala nang tamad. Wala nang mahihayin dito. Kung musical ka lang, musical forever! Hallelujah! Tugat pinagawin! Nag-iyak ko sa Diyos. Kaya ang sabi ko, brother, aalis na lang ako. Enjoy sila ako. Hindi ako makapurma eh. Hindi ko maibanat yung sayaw ko. Dahan-dahan akong paalis ng ganyan. Pinigilan ako ni Pastor Mike. Kuya, umpisa pa lang ako. Devotion, nag-Sunday school, worship. Iyak ka na eh. Dapat uwihan na. Umpisa pa pala yun. Ngayon, inawit yung Christ is enough. Christ is enough. Intro pa lang. Grabe ng iyakan, grabe ng revival. Sabi ako, anong nakaya nila? Yung nararamdaman nila, hindi ko nararamdaman. Yung ginagawa nila, hindi ko magawa. Kaya sabi ko, kay Pastor Mike, I am not below this place. I need to go home and go back to my real environment. Sabi niya sa akin, Pastor Mike, tayo ka, medyo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na tinawag ka ng Diyos. Amen. 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 Hindi yata ito ang Diyos na tumawag sa akin. Kasi ang tingin ko sa mga bunagin, iba. Sabi ko, dati, naririnig ko lang ang mga bunagin, baliw. Sabi ko, totoo lang yung sinasabi nila. Totoo lang yung sinasabi nila. But in the long run, to make the long story short, may dahilan pala. Bakit sila umiyak? Amen. May dahilan pala. Right. Bakit sila sumasalit? May dahilan pala. Because of the Holy Spirit. Yung doon, yung mga nakakalbo na, may mga cancer, may sakit sa puso, may sakit sa bituka, may sakit sa atay, may problema sa asawa. Pero umiiyak silang nagpupuri. Ang dahilan pala, ang kanilang mga problema ay nawala dahil sa Diyos. Amen. Nung ma-realize ko yung brother ko, kahit anong sabihin